So yan ang mga kasama natin for today's episode, and syempre yung ating breakfast and ang ating baon. Syempre dapat may kape para gising tayo, di ba? So for this ride, bossing, ay tinanggal natin yung ating top box para matesting natin kung hindi nga siya nag-wiggle pag walang top box. So ginamit natin tong moto-centric na tailbag natin. Meron din tayong vlog dyan, lagay ko sa description below. So yan, kasyang-kasya yung gamit natin. Very spacious at water resistant pa yan. What is up guys? So for today's vlog, katulad nung nabanggit ko sa last vlog natin, ay pupunta tayo sa Marilake. Yan, kaya medyo nire-ready natin yung motor. Then kasi may kasama tayong dalawa yun sa harap. So time check 5:09. 2 oras pa yung biyahe. Ang una namin pupuntahan ay Pililla Windmills. Yan, pero sa Rizal lang din yun. And then daan tayo sa Regina Rica kasi last time yun ay sarado, if napanood nyo yung vlog. Pero kung hindi pa, lalagay ko dyan sa description below. Yan, tapos siya tayo kakain sa Cafe Catarina dun sa may Rizal pa rin naman yung Marilake. Yun. So balikan ko kayo kapag medyo maliwanag na. Update ko kayo. Let's go. Susundan. Susundan pa. Ganun sana. Nag-unang lap na. First lap niya kasi yun eh. Solid view. Di ko alam guys kung Antipolo pa to. Yan, Real Cove Resort. So, real na ba to? Solid oh. Kaso hindi ako makahinto eh. Solid din yung mga kurba dito ah. Puro ganito, dire-diretsong kurba. So chill lang tayo, di natin kabisado to. At may mga sumisingit na kotseng ganyan. Biglang nagma-merge. Alright, so nasa Morong Rizal na kami mga bossing. May Morong din pala sa Rizal, no? And 20 kilometers na lang papunta doon. So mga roughly 31 minutes daw according to paring Google. So ma-share ko lang guys dito sa engine oil na nilagay ko, which is yung Velo Gold ng Caltex. Kapag bagong bukas or medyo malamig pa siya, pag yung dun lang sa amin, medyo hindi ko trip yung takbo niya eh. So nung ngayon, pero ngayon naglo-long ride na kami, habang tumatagal mas smooth yung takbo. Tsaka pansin ko ay wala akong masyadong backfire nung magmula nung nilagay ko yun ah. So all good naman, so pang long ride pala siya. Velo Gold ng Caltex. Actually nakalagay nga dun is for diesel engine eh. Ayun yung sinuggest nila Sir Juan Cisneros nung pumunta ako dun sa kanila. Yeah, so 31 minutes andun tayo sa may Pililla Rizal. Pero maganda yung facing dito kasi medyo maluwag naman yung daan. Come again. At andito na tayo sa malalaking electric pan. Kaya pala first time kong nakarinig ng magandang joke sa'yo, bossing. Kaya pala malamig dito kasi marami nga namang electric pan ano. Kumbaga napupush pa lalo yung lamig. Galing. Sa mga shout out po sa mga idol nating mga biker na malalakas. Mataas din dito ah. Okay, banking sessions na agad to ah.
solid ang taas ah. Yun. 2,000 years later. Salamat kay kuyang pinagtanungan namin. Yan, dito daw yung mas malapit dun sa mga windmill farm, dire-diretso. Yan, nakikita ko na nga, loobang-looban no? Ito ata yung dinaanan ni Jeric P, yung motovlog, si Sir Jeric P. Yan, kasi alam ko dun siya sa may mismong baba ng windmill dumaan eh. Tapos parang medyo rough road ngayon daan niya. Tapos mali pala tong dinaanan namin ano. Siyempre lalapit tayo lalo. Tingnan natin. Electric fan. Oo, sunod-sunod din. Malalim yun ah. May entrance ba dito? Malalaman natin. Hindi lang sarado. Hanggang dito lang siguro. Ah, hindi dun siya sa may kabila yung pinanood kong vlog. Hanggang dito lang po. Tao lang sir, tao po. Ah, tao lang, sige po. Ganda ng view pag mabalik. Lamig ng hangin dito, parang Baguio. Alright guys, so napansin ko sa ating Gixxer ay hindi siya masyadong lumakas sa dulo. Ganun pa rin yung top speed natin, pero evident na lumakas siya dito sa gantong ahonan yan. Hindi masyadong kita sa video pero umaahon kami. Dati medyo nahihirapan akong umahon eh, pero ngayon ay kayang kaya lang niya. So good thing na justify na ipagpapalit natin ng sprocket. 1548 nga pala yung size nito. Ayun ang sinuggest ni Sir Juan nung nagpunta tayo doon. Right guys, so konti na lang. Ngayon dito na tayo. Kung maalala nyo last time nung first Marilaki natin ay nagpunta kami dito, pero sarado dahil Monday ba or Tuesday nun? I think Tuesday. So ngayon hopefully ay hindi naman siya sarado, pero mukhang maraming pupunta eh. Ito ang entrance para Hinarika. Yan, kakanan tayo dyan. And then may pababa na mahaba dyan. Mabilis lang actually yung biyahe. Maganda naman kasi yung daan, tsaka maluwag. Kanan lang tayo dito. At mahabang pababa. Pitik-pitik tayo ng preno para di tayo magkakadikit. Guys ayan, nandito na tayo. At bukas siya. Yehey! Ito siya guys, Dominican Sisters. Dito sa Hinarika bossing ay 20 pesos yung parking fee lang naman yung babayaran natin kung motor yung dala mo. So maraming pwedeng puntahan dyan, yung chapel and then yung lugar para mag-pray. Yan, so napakaganda ng lugar and napaka peaceful and quiet ng lugar. End of flashback. Kahabaan na to, ito na yan. Ay, one lane lang pala to. One lane lang to. Dito na yan. Saan? Ay, ito pala. Actually, lumagpas kami bossing, so dun sa kabila yung parang gate niya talaga. So dun na lang kayo mag-park next time. Eto na tayo. Saan ba pwede mag-park? Pwede kaya dito?
So iba't iba yung places dito guys. So para dun sa top scene, dun siya sa may parang harap na part na tindahan. Pero dito sa may parang itong lugar na to, andyan yung mga bihon, yung iba-ibang klase na food. And then meron din silang yung parang exclusive na cafe, yung mga coffee, tea, and mga cheesecakes, mga brownies, ganun. So ito yung view nung sa part nung parang pinaka-cafe niya talaga, yung mga drinks and cheesecakes, mga ganun. Ito yung view niya. Gusto dito sa may Cafe Caterina, maganda rin yung view. Ay, di 400 lang yan. Sira ulo. Nakasalubong eh. Nakadouble lane na nga eh. Bibira pa eh. Blind side nila yun eh. Blind curve nila. Sabi pa ni madam, medyo nakatayo lang daw ako. Sabi ko, nakikita mo ba ako? Ito na yung pa-Big C. Alam ko ito na yung pa-Big C. Get ready to your pitik. Para maganda yung pasok mo. Yan, ito yan. Naka full suit nga eh. Ready to fight yan, naka full suit eh. Ready to higa. Nano niya, lap 2 na ata niya. O diba parang wala lang naman yung Big C. Kung di ka nagkakamot eh, normal lang siya eh. Ito pa lang ata yun. Hindi doon, nandun yung mga namimitik eh. Ito yun nga yung kanina nga. Or ito yun. Kasi may strips. Ito yun. Ito yun. Ay, hindi ako na-picturean. Kaya nga eh. Saktong kukunin pa lang nila yung camera. Sad life. Pighati. Gusto mo bumalik? Ginagawa na madami yan. Pwede mong kontratahin yung photographer eh. Bayaran mo na agad. At sure na meron ka. Tsaka makukuha mo na agad. Kasi magkausap na agad kayo. Sayang, parang di tayo napipitikan. Saktong binababa nila yung camera nila kapag tayo'y dumadaan. Pero hanapin pa rin natin. Una mo, ubos na yung preno ko.
andito na tayo sa Shell Boso-Boso. Yan, ang laging meet up place ng mga rider. So dito na rin natin tapusan ang ating vlog, guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa ating mga pinuntahan. Kung di ka pa nakasubscribe, bossing, ay please do subscribe at hit the like button. Yan, hanggang sa muli. This is Kenya Travel. Bye-bye. Ride safe. God bless. Share ko lang, guys. Napansin ko lang kasi nagpa-full tank ako sa Shell eh. Dapat nga bumagalaw kasi bumigat pa ako. Pero nag-iisang daan pa ako ng mas mabilis ngayon. So factor din yung gasolina natin siguro, no? Kasi Flying V yung huling full tank ko dito. Tapos ngayon naka-Shell, para siyang naka steroid. Yan, share ko lang. Goodbye ulit. See you sa next vlog.